Bago natin pakinggan ang kwentong ito, mayroon muna kaming mahalagang anunsyo para sa inyo. Ikinalulungkot naming ipaalam na ititigil na namin ang channel na ito at malapit na itong burahin. Kung nais ninyong patuloy na makinig ng mga bagong kwento, mag-subscribe sa bago naming channel, ang Cold Revenge. Makikita ang link nito sa collaboration ng video na ito sa description at sa comments. Maraming salamat sa inyong atensyon. Kwento ni Hernando Reyes. Ngayon, ako na ang may hawak ng bahay na ito. Ang mga account mo ay naka-freeze para sa sarili mong kaligtasan. Ipinagmalaki ng aking manugang ang tagumpay na ito. Habang naghahapunan kami noong araw ng Pasko, pumalakpak ang lahat na parang mga hangal, ipinagdiriwang ang aking pagkatalo. Sumandal ako sa aking anak at bumulong, "Anak, bulag ka ba talaga sa lahat ng ito?" Agad siyang namutla na parang multo, pinawisan ng malapot. Bulyaw niya, "Bulag sa ano?" Hindi man lang nila naintindihan ang tatama sa kanila. Ngunit ang matandang auditor na ito ng BIR, Bureau of Internal Revenue, ay sinimulan na ang kanyang laro at ang pagtataksil ng manugang ay hindi magiging walang kaparusahan. Ang pangalan ko ay Hernando Nanding Reyes. Ako ay 68 taong gulang, nakatira sa Makati City, Metro Manila, sa isang bahay na nabayaran ko na 23 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho ako ng 3 dekada bilang isang senior auditor para sa BIR. Hinuhuli ang mga taong nag-aakalang mas matalino sila kaysa sa sistema. Nagretiro ako noong 2019. Nag-aakalang magkakaroon na ako ng kapayapaan sa wakas. Lumabas na ang pinaka-sopistikadong pandaraya na naranasan ko ay nagaganap sa ilalim mismo ng aking bubong. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa aking anak na si Derek. Hindi siya laging ang taong hindi makatingin sa akin sa hapagkainan. Naaalala ko pa noong tinuruan ko siyang magbisikleta sa aming likod bahay, ang maliliit niyang kamay na mahigpit na nakahawak sa manibela. "Huwag kang bibitiw, tay!" sigaw niya. Hindi ko ginawa, hanggang sa handa na siya. Si Derek ay 42 na ngayon. Nagtatrabaho siya bilang mid-level manager sa isang logistics company. Desenteng trabaho, desenteng sweldo. Ngunit sa isang banda, nawala ang tapang ng aking anak. Pinanood ko itong nangyari ng dahan-dahan, parang kalawang na kumakain sa metal. Nagsimula ito 4 na taon na ang nakalipas nang iuwi niya si Veronica Ronnie Perez, na ngayon ay Veronica Reyes. Siya ay 38, na may ngiti na magpapahanap sa iyo ng pitaka pagkatapos. Nang una siyang ipakilala ni Derek, punong-puno siya ng alindog. "Mr. Reyes, napakaganda ng inyong bahay. Laging kayo ang bukang bibig ni Derek." Kinamayan niya ako gamit ang 2 niyang kamay. Hindi kailanman pumikit ang kanyang mga mata. Nag-interview ako ng daan-daang tao sa aking karera. Mga nagnanakaw, nag-iiwas ng buwis, mga mandaraya. Lahat sila ay may iisang bagay na pareho. Sobra silang magbenta ng sarili. Masyadong palakaibigan, masyadong sabik. Pasado si Ronnie sa lahat ng box. Pero bulag na sa pag-ibig si Derek. At ano ang sasabihin ko? Ikinasal sila 18 buwan pagkaraan. 3 taon na ang nakalipas. Matapos pumanaw ang aking asawa, naramdaman kong masyadong walang laman ang bahay. Nang imungkahi ni Derek na tumira sila ni Ronnie para samahan ako, pumayag ako. Akala ko magiging masarap. Nagkamali ako. Ang mga pagbabago ay unti-unti. Napakahina kaya't muntik ko nang hindi napansin. Una, maliliit na bagay. "Tay, mas madali kung ako na lang ang hahawak sa bayarin sa utility. Alam mo na para hindi mo na alalahanin," sabi ni Ronnie 6 na buwan matapos lumipat. Matamis na parang pulot ang kanyang boses. Pagkatapos dapat nating pagsamahin ang mga account para sa pagiging simple. Kami ni Derek na ang bahala sa lahat ng papeles at hindi mo na dapat abalahin ang sarili mo sa mga detalye ng pananalapi sa edad mo. Hayaan mo nang kami ang mag-asikaso sa lahat. Sa edad ko, ako ay 65. Nagugol ako ng 30 taon sa pagkalas sa pinakamasalimuot na financial schemes na nakita ng BIR. Ngunit sigurado, ang pagbayad ng bill ng kuryente ay tila lampas na sa kakayahan ko ngayon. Napansin ko rin ang ibang mga bagay. Mga usapan na biglang humihinto kapag pumasok ako sa isang silid. Mga dokumento na nakaiwan sa counter ng kusina na nawawala bago ko pa masuri. Ang aking koreo na dumarating ng bukas na.
Ay, akala ko junk mail. Pasensya na. Sasabihin ni Ronnie na may matamis na ngiti ng paghingi ng tawad. Tawag niya sa sarili niya ay financial consultant. Walang lisensya, walang kredensyal, iilan lang ang pribadong kliyente na pinapayuhan niya tungkol sa kanilang mga pamumuhunan. Inusisa ko siya minsan, walang nakita, walang sertipikasyon, walang profesional na kasaysayan, walang LinkedIn profile. Isang babae lang na napakahusay magpaniwala sa mga tao. Ang kanyang ate na si Presi ay madalas dumalaw, as 74 taong gulang, na may boses na parang kinakayasan ang keso at may opinyon sa lahat. Magkasama silang uupo sa sala ko, bumubulong at sumusulyap sa akin na para bang ako ay isang lumang kagamitan na hindi pa naililipat ng matagal na. Nagtala ako ng mga mental notes, lumang gawi mula sa aking auditing days. Bawat kahina-hinalang interaksyon, bawat kakaibang komento, bawat numero na hindi tumutugma, wala akong isinulat. Masyadong mapanganib dahil nagbabantay sila, ngunit naaalala ko ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang araw ng Pasko. Thanksgiving in Filipino context is often substituted with a major holiday meal. Ang hapagkainan ay punong-puno. Si Presi at ang kanyang asawa, ilang kaibigan. Lahat ay nagtipon sa isang mesa na puno ng pagkain. Aking pabo, aking tahanan. Inayos ni Ronnie ang lahat, umupo sa dulo ng mesa, ang aking pwesto. Ngunit wala akong sinabi. Dumaloy ang alak. Napuno ng tawanan ang silid. Pinanood ko ang aking anak, na mas mabilis uminom kaysa karaniwan. Iniiwasan ang aking tingin na para bang susunugin ko siya. Pagkatapos tumayo si Ronnie, may hawak na baso ng kristal. Tinatapik ito ng tinidor. Lahat may magandang balita akong ibabahagi. Tumahimik ang silid. Ngumiti siya, ang perpektong inensayong ngiti, at tumingin ng direkta sa akin. Simula ngayong linggo, opisyal kong pinamamahalaan ang lahat ng pananalapi ng bahay na ito. Ang mga account ni tatay ay naka-freeze para sa sarili niyang kaligtasan at seguridad. Pumayag siya na ito ang pinakamahusay na paraan. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na inaalagaan namin siya. Tinaas niya ang kanyang baso. Para sa pamilya, pumalakpak sila. Bawat tao sa mesa ay pumalakpak na parang mga sinanay na seal. Si Presi ay nakangiti sa pagmamalaki. Si Derek ay nakatitig sa kanyang plato. Ang kanyang tinidor ay hindi gumagalaw. Hindi ako pumalakpak. Umupo ako nang walang galaw, pinanood ang aking manugang na nagtatamasa sa sandali ng kanyang tagumpay. Naka-freeze. Ang aking mga account ay naka-freeze para sa aking kaligtasan. Ang tungkol sa pagtatrabaho para sa BIR ay natututo kang kontrolin ang iyong mukha. Umupo ako sa tapat ng mga lalaking nagnakaw ng milyon-milyon. Ngumiti sa kanila, nakipag-usap, habang bumubuo ng kaso na magpapabilanggo sa kanila sa loob ng maraming taon. Kaya ngumiti ako ngayon, tumango ng bahagya, nagkunwari akong nalilitong matanda na inaasahan nilang maging ako. Ngunit sa loob, may malamig at matalim na bagay ang nabuo, hindi galit. Ang galit ay nagpapabobo sa iyo. Ito ay pagkilala. Alam ko eksakto kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng hapunan habang nagtitipon ang lahat sa sala, napansin ko ang isang dokumento sa side table malapit sa pasukan. Parang legal, opisyal, power of attorney, pangalan ko, address ko, lagda ko, maliban sa hindi ko kailanman nilagdaan iyon. Ni hindi ko pa nakita ang dokumentong ito noon. Dahan-dahan akong tumingin sa itaas. Si Derek ay nanonood sa akin mula sa kabilang panig ng silid. Namumutla ang kanyang mukha na parang tisa. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok ng malalim sa kanyang bulsa. Nang magtama ang aming mga mata, agad siyang umiwas. Alam ng anak ko. Alam niya ang ginagawa ng asawa niya at wala siyang sinabi. Maingat kong inilapag ang dokumento, eksakto kung saan ko ito natagpuan. Naglakad ako sa kusina, nagsalin ng isang basong tubig para sa sarili ko at tumayo sa bintana, nakatingin sa likod bahay kung saan ko tinuruan ang aking anak na magbisikleta. Akala niya, isang walang laban na matanda ang kinakaharap niya. Wala siyang ideya kung ano ang sinimulan niya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, nagpapatakbo ng mga numero sa aking ulo. 3 taon ng pinagsamang account.
3 taon ng mga dokumento na nilagdaan ko nang hindi binabasa ng maingat o hindi ko man lang nilagdaan. 3 taon ng matamis ng ngiti at kapaki-pakinabang na mungkahi ni Ronnie. Gaano kaya karami ang nakuha niya? Gaano ito kalalim? Kinabukasan, naghintay ako hanggang sa tumahimik ang bahay. Maagang umalis si Derek para magtrabaho, iniiwasan ang pamamahinga kasama ko. Si Ronnie ay nasa master bedroom, dating master bedroom ko, ang ibinahagi ko sa aking asawa sa loob ng 35 taon. Ginagawa ang anumang ginagawa niya sa buong araw. Naglakad ako pababa sa basement. Ang mga lumang bahay ay may mga sekreto. Ang akin ay may safe sa likod ng isang false panel sa workshop area, nakatago sa likod ng aking workbench, kung saan ako nagre-restore ng mga antique na orasan. Ito ay isang libangan na nangangailangan ng pasensya at pagiging tumpak. Hindi mo maaaring madaliin ang isang 100 taong gulang na mekanismo. Gayun din, nangangahulugan ito na gumugugol ako ng mga oras ng mag-isa sa basement at walang nag-iisip ng 2 beses tungkol dito. Nag-install ako ng safe 20 taon na ang nakalipas. Sa loob, may mga kopya ng bawat mahalagang dokumento na nilagdaan ko. Birth certificates, property deeds, tax records, at mga signature sample na sumasaklaw sa mga dekada. Lumang paranoia ng auditor siguro. Ngunit ang paranoia ay pattern recognition lamang na hindi pa napatunayang tama. Kinuha ko ang aking mga signature sample at inihambing ang mga ito sa isang litrato na kinuha ko ng power of attorney na dokumento. Ang forgery ay magaling, napakagaling, ngunit ang R ay mali, referencing Kennedy to Reyes or the first letter of the surname. Ang aking R ay may natatanging pagkakabukol patalikod, isang katangian mula pa noong ako ay nasa 20s. Ang R na ito ay nakatayo ng tuwid, perpekto ang pagkakasulat. Walang nagfo-forge ng lagda sa pamamagitan ng paggawa nitong masyadong maayos. Ngunit hindi alam ni Ronnie iyon. Kinunan ko ng litrato ang lahat, in-save ang mga imahe sa isang secure cloud account na hindi niya alam na umiiral. Pagkatapos ay ibinalik ko ang lahat eksakto kung nasaan ito. Naalala ko ang araw na lumipat si Ronnie 3 taon na ang nakalipas. Dumating siya kasama si Derek. May daladalang mga kahon. Nasa sala ako kasama ang piano ng aking asawa. Iningatan namin ito kahit na wala sa amin ang tumutugtog. Ay, napakaganda niyan, sabi ni Ronnie. Dinadala ang kanyang mga daliri sa ivory keys. Marunong ba kayong tumugtog, Nanding? Hindi, sana matuto ang asawa ko. Ang tamis, alam ninyo nag-aral akong tumugtog noong bata pa ako. Baka maaari ko kayong tugtugan minsan. Hindi niya kailanman ginawa. Sa loob ng 6 na buwan, nasa garahe na ang piano. Sa loob ng 1 taon, iminungkahi niyang ibenta ito. Tumanggi ako. Ang kanyang mukha nang sabihin kong hindi, sandali lang bago bumalik sa ayos ang maskara, ngunit nakita ko iyon. Malamig, nagkakalkula. Ang hitsura ng isang taong nagre-recalculate ng isang equation matapos makakuha ng hindi inaasahang variable. Bandang tanghali, lumitaw si Ronnie sa kusina kung saan ako gumagawa ng sandwich. Magandang umaga, Tay. Masigla siya, nagniningning, na para bang ang anunsyo kagabi ay perpektong normal. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Nakatulog ka ba ng maayos? Ayos lang, salamat. Mabuti, mabuti. Maaari ba kitang igawa ng tsaa? Mukha kang medyo pagod. Ayos lang ako. Sinuri niya ako sandali. Nakatagilid ang kanyang ulo ng bahagya, parang isang ibon na sinusuri ang isang uod. Alam mo ba ang sinabi ko kagabi tungkol sa pamamahala ng mga bagay-bagay? Ito talaga ang pinakamahusay. Gusto lang namin ni Derek na tiyakin na hindi ka ma-stress tungkol sa pananalapi. Kumita ka na ng pahinga. Ngumiti ako sa kanya. Ang parehong ngiti na ibinigay ko sa isang lalaking nagnakaw ng 232 milyon mula sa isang ospital ng mga bata. Napakabuti mo, Ronnie. Pamilya tayo, sabi niya. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Pamilya. Ang salita ay parang abo sa aking bibig. Tumango ako at dinala ang aking sandwich sa itaas, ikinandado ang pinto. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap. Abogado sa pagsasamantala sa matatanda, Makati City. Abogado sa Adult Protection Act. Pananamantala sa pananalapi, matatanda, tulong legal.
Ang mga resulta ay nakakagulat. Sineseryoso ng ating bansa ang pang-aabuso sa matatanda. Ang pananamantala sa pananalapi sa mga nasa edad 65 pataas ay isang felony. Ang forgery, pamemeke, ay isang Class C felony na nagdadala ng hanggang 6 na taong pagkakakulong. Kung mapapatunayan ko ang ginawa niya, hindi lang mawawalan ng access si Ronnie sa aking mga account. Mawawalan din siya ng kalayaan. Natagpuan ko siya sa ikalawang pahina. Attorney Gerardo Jerry Manalo, abogado, nagpakadalubhasa sa pang-aabuso sa matatanda. 200 review, 4.8 stars. Walang ni isang kaso ng ganitong uri ang natalo sa loob ng 10 taon. Nag-schedule ako ng konsultasyon para sa susunod na linggo gamit ang isang library computer at isang credit card na hindi alam ni Ronnie. Nang gabing iyon, narinig ko ang boses ni Tracy mula sa ibaba. Nasa telepono siya, ang kanyang magaspang na tono ay narinig sa manipis na pader ng lumang bahay. Honestly, lumalala na siya. Nakalimutan ni Kawawang Nanding kung anong araw kahapon. 2 beses akong tinanong kung linggo ba. Nag-aalala si Derek tungkol sa kanya. Natural lang. Lahat kami ay, baka oras na para pag-usapan ang mga opsyon, alam mo na, para sa sarili niyang kapakanan. Wala akong nakalimutan. Tinanong ko siya tungkol sa linggo dahil iyon ang sinabi niyang aalis siya at umaasa akong totoo iyon. Ngunit naroon iyon, ang paglalatag ng pundasyon, ang pagbuo ng naratibo. Nalilitong matandang Nanding, nakakalimutan ang mga bagay-bagay, nangangailangan ng pagbabantay, nangangailangan ng isang tao na mamahala sa kanyang mga gawain. Hindi lang sila nagnanakaw sa akin. Bumubuo sila ng kaso upang ipahayag akong wala na sa katinuan. Umupo ako, napapalibutan ng mga antik na orasan na nirestore ko sa paglipas ng mga taon. Bawat isa ay isang puzzle na nalutas ko. Pasensya at pagiging tumpak. Hanapin ang sirang gear, ayusin ito. Hindi ito ganoon naiiba, mas mapanganib lang na mekanismo. Naisip ko si Derek, ang aking anak na hindi makatingin sa aking mga mata, na masyadong uminom sa hapunan, na hinayaan ang kanyang asawa na tumayo sa aking bahay at ipahayag na kinuha niya ang kontrol sa aking buhay. Kailan ko siya nawala? Ang mga tanong ay hindi makakatulong sa akin ngayon. Ang nangyari ay nangyari na. Ang mahalaga ay kung ano ang susunod. Kalaunan ng gabing iyon, nagpunta ako upang i-empty ang basurahan sa pasilyo. Sa ilalim ng mga gusot na tissue, isang sobre mula sa First Philippine Bank, naka-address sa akin bukas na. Sinisira na nila ang aking koreo ngayon. Tumayo ako roon sa madilim na pasilyo, hawak ang punit na sobre na iyon, at may naramdaman akong nagbago sa loob ko. Ang huling bakas ng pag-aalinlangan ay nawala. Ito ay digmaan, at wala si Ronnie ni Idea na idineklara niya lang ito sa isang taong gumugol ng 30 taon sa pag-aaral kung paano manalo. Ang konsultasyon kay Attorney Jerry Manalo ay nakaschedule para sa susunod na linggo. Ang makarating doon nang hindi alam ni Ronnie ang unang pagsubok. Mas maingat ko na siyang pinanood simula Pasko. Kapag alam mong may maninila, nagsisimula kang mapansin ang maliliit na senyales, ang micro-expressions, ang kalkuladong paghinto, ang paraan ng pagsubaybay ng kanyang mga mata sa mahahalagang bagay, sa mga silid na parang isang pusa na sumusubaybay sa mga daga. Sa umaga ng aking appointment, inihayag ko sa agahan na pupunta ako sa library. Ang library? Tumingin si Ronnie mula sa kanyang telepono, nakataas ang kilay. Para saan? Para mag-research. Iniisip kong isulat ang aking memoir. 30 taon sa BIR. May mga kwento akong maaaring sabihin. Sumipsip ako ng kape. Siguro nakababagot sa karamihan ng tao. Ngunit pinapanatili nitong matalas ang isip ng isang matanda. Ngumiti siya, ngunit nahuli ko ang pag-aalangan. Isa pang hindi inaasahang variable sa kanyang equation. Ayos iyan, Tay. Derek, hindi ba ayos iyan? Umungol si Derek sa kanyang cereal bowl. Halos hindi niya ako tiningnan simula Pasko. Naglakad ako papunta sa library, 3 bloke, pagkatapos ay nag-order ng Grab, Uber taxi, mula roon. Ang opisina ni Jerry Manalo ay nasa downtown, sa isa sa mga glass towers na naglalaman ng mga abogado, accountant,
at iba pang mga profesional na kumikita sa pagkalas ng gulo ng ibang tao. Mas bata si Manalo kaysa sa inaasahan ko, 55 siguro. Dark suit, matatag ang handshake, mga mata na mabilis at mahusay akong sinuri. Ang mga pader ng kanyang opisina ay natatakpan ng mga naka-frame na sertipiko at ilang clipping ng pahayagan tungkol sa mga kaso na napanalunan niya. Mr. Reyes, pakiupo. Binanggit ninyo ang elder financial abuse sa telepono. Umupo ako, kinuha ang aking telepono, ipinakita sa kanya ang mga litrato ng power of attorney. Ang dokumentong ito ay lumitaw sa aming hapunan noong Pasko. Inihayag ng aking manugang sa isang silid na puno ng mga bisita na kontrolado na niya ngayon ang aking pananalapi. Iyan ang pangalan ko sa papel na iyan. Iyan ay sinasabing, lagda ko. Huminto ako. Hindi ko kailanman nilagdaan yan. Pinag-aralan ni Manalo ang imahe, nag-zoom in sa lagda. Sigurado kayo? Ako ay isang senior auditor para sa BIR sa loob ng 30 taon. Sinuri ko na ang libu-libong lagda. Ang isang ito ay peke, magaling, ngunit hindi sapat na magaling. Tingnan mo ang R. Tiningnan niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na may bagong interes. Ang R ay nakabukol ng mali, sabi niya ng dahan-dahan. Ang inyo ay nakatagilid patalikod. Eksakto. Kung sino man ang nag-forge nito, ay ginamit ang textbook example ng letra. Hindi nila alam ang tungkol sa aking quirk. Inilapag ni Manalo ang telepono. Mr. Reyes, kung ito ay kung ano ang sinasabi ninyo, tinitingnan namin ang felony forgery sa bansa. Iyan ay isang Class C felony, hanggang 6 na taon. Kung ginagamit niya ang dokumentong ito upang ma-access ang inyong pananalapi, iyan ay financial exploitation ng isang elderly adult. Felony din. Inakala ko na rin. Ngunit kailangan kong maging tapat sa inyo. Ang pag-aakala ay hindi patunay. Kailangan namin ng dokumentasyon, bank records, transaction histories, isang forensic analysis ng lagdang ito ng isang certified expert. Sumandal siya. May access ba kayo sa inyong financial records? Sinisira niya ang aking koreo, ngunit may iba akong resources. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa safe, ang mga kopya na iningatan ko, ang mga litrato na nakastore sa cloud. Dahan-dahang tumango si Manalo. Hindi kayo ang inaasahan ko, Mr. Reyes. Karamihan sa mga tao ay minamaliit ang mga matatanda. Ito ay isang kapaki-pakinabang na katangian. Halos ngumiti siya. Ipapayo ko sa inyo ang isang tao. Isang pribadong investigador na nagngangalang Raquel Rocky Tomas. Nagpakadalubhasa siya sa financial fraud cases. Discreet, masinsinan, at alam niya kung paano mangalap ng ebidensya na tatagal sa korte. Sumulat siya ng pangalan at numero sa isang card. Samantala, huwag ninyo silang haharapin. Huwag ninyong ipaalam sa kanila na naghihinala kayo. Kaya ninyo ba iyan? Naglalaro na ako ng isang papel sa loob ng 3 taon nang hindi ko alam. Ang paglalaro ng isa nang may intensyon ay hindi dapat maging mas mahirap. Binayaran ko siya ng 150,000 na cash, pera mula sa emergency fund sa aking safe na hindi alam ni Ronnie na umiiral. Hindi niya tinanong kung saan ito nanggaling. Professional discretion. Ang grab ride pabalik ay nagkakahalaga ng 2,000. Pinababa ko ang driver 2 block mula sa bahay upang makalapit ako nang naglalakad na parang naglakad ako mula sa library. Si Ronnie ay naghihintay sa sala nang pumasok ako sa pinto. Kumusta ang library? Educational. May nahanap akong ilang kawili-wiling material tungkol sa memoir structure. Alam mo ba, karamihan sa matagumpay na memoir ay nagsisimula sa isang dramatikong insidente. Isang bagay na kumukuha ng mambabasa. Fascinating. Masyado niya akong pinanood. Matagal ka na wala. Dahan-dahang maglakad ang matatanda at may komportabling mga upuan ang library. Nagsimula akong maglakad patungo sa hagdan. Sa tingin ko, magpapahinga muna ako bago maghapunan. Tay. Lumingon ako. May hawak siyang isang bagay. Isang maliit na piraso ng papel. Naglalaba ako kanina. May nakita ako nito sa bulsa ng jacket mo. Tinaas niya ito. Isang resibo ng Grab.
2,000 ay malayo sa library. Nagbago ang hangin sa silid. Nararamdaman ko ang kanyang pagkakalkula, muling pagsusuri. Sinusubukang alamin kung anong galaw ang ginawa ko na hindi niya inaasahan. Pinanatili kong masaya ang aking mukha. Medyo nalilito. Ang nalilitong matanda na inaasahan niya. Grab? Hindi ko alam kung ano iyan. Siguro noon pa. Baka may iniwan si Derek sa bulsa ko. Iyang jacket na yan ay sa iyo, Tay. Nakikilala ko. Kung gayon, hindi ko alam. Nangyayari ang mga bagay na ito kapag nasa edad ko na. Ang alaala ay hindi na katulad ng dati. Nagkibit balikat ako at bumalik patungo sa hagdan. Naramdaman ko ang kanyang mga mata sa aking likod sa buong daan pataas. Hindi siya sigurado. Hindi pa. Ngunit ang unang crack ay lumitaw sa kanyang perpektong plano. Ang mga linggo sa pagitan ng Pasko at Bagong Taon ay lumipas sa kakaibang tensyon. Sa ibabaw, walang nagbago. Nakangiti pa rin si Ronnie, ang kanyang matamis na ngiti. Iniiwasan pa rin ni Derek ang aking mga mata. Tumatawag pa rin si Prissy linggo-linggo upang tingnan ang alaala ni Kawawang Nanding. Ngunit sa ilalim nagbabago ang lahat. Kinuha ko si Raquel Tomas, ang private investigator, PI, isang araw pagkatapos makilala si Manalo. Siya ay 34, matalas ang mukha na may uri ng direktang tingin na magpapahintulot sa iyon na sabihin ang katotohanan, sinasadya man o hindi. Nagkita kami sa isang kainan sa kabila ng bayan. Neutral na teritoryo, walang paper trail. Kailangan kong malaman mo ang lahat tungkol kay Veronica Reyes, sabi ko sa kanya. Maiden name Perez, nagkiklaim na financial consultant. Anong klasing lahat? Profesional na kasaysayan, listahan ng kliyente, anumang reklamo, demanda, o kriminal na investigasyon. Gusto kong malaman ang lahat ng nakatrabaho niya at kung ano ang nangyari sa kanila. Walang isinulat si Raquel, nakinig lang, tumango, at pinangalanan ang kanyang bayad. Pinayaran ko siya ng 90,000 bilang retainer. Mr. Reyes, sabi niya bago kami maghiwalay. Sa aking karanasan, ang mga taong nagnanakaw mula sa pamilya ay karaniwang may practice. Kung ginagawa niya ito sa inyo, marahil hindi kayo ang una. Iyon mismo ang inaasahan ko. Samantala, ginampanan ko ang aking papel, ang nalilitong, masunuring biyenan na naglalakad sa sarili niyang bahay na parang isang bisita. Tuwing umaga, titingnan ako ni Ronnie na may matamis na boses. Nakatulog ka ba ng maayos, Tay? May kailangan ka ba? Tuwing gabi, maaga akong aatras sa aking silid, nagkiklaim ng pagkapagod. Ang hindi niya alam ay, nanonood ako, nagkakatalogo, bumubuo ng kaso sa aking ulo. Napansin ko kung paano niya laging ipinuposisyon ang sarili niya sa pagitan ko at ng mailbox, kung paano siya biglang lilitaw tuwing malapit ako sa computer, kung paano niya inilalayo si Derek mula sa pribadong usapan sa akin. Dumating ang Pasko na may lahat ng kanyang huwad na kagalakan. Pinalamutian ni Ronnie ang bahay ko, ng mamahaling palamuti at isang Christmas tree na nagkakahalaga ng siguro 18,000. Binayaran ng aking pera, walang duda. Inimbitahan niya si Prissy at ang ilang kaibigan nila para maghapunan, inuulit ang dynamic ng nakaraang Pasko. Ang mga regalo sa ilalim ng puno ay binalot ng gintong papel. Nang buksan namin ang mga ito, nakatanggap ako ng praktikal na mga bagay. Medyas, isang sweater, isang libro tungkol sa pananatiling aktibo sa katinuan sa golden years ko. Subtle. Si Ronnie ay nakatanggap ng alahas. Si Derek ay nakakuha ng bagong golf clubs. Nag-compute ako. Ang alahas lang ay siguro 120,000. Pera na kinuha niya sa akin, ginawang regalo para sa sarili niya. May matinding kabalintunaan doon. Pagkatapos ng hapunan, pinanood ko si Derek. Umiinom na naman siya, hindi lasing na matutumba, ngunit patuloy, sistematiko, ang paraan ng pag-inom ng isang tao kapag sinusubukan niyang lunurin ang isang bagay. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang magbuhos siya. Tumawa siya ng masyadong malakas sa mga biro ni Ronnie. Sumang-ayon ng masyadong mabilis sa kanyang mga opinyon. Natatakot ang anak ko sa sarili niyang asawa. Nang sa wakas umalis ang mga bisita at si Prissy ay nagpunta sa guest room, natagpuan ko si Derek na nag-iisa sa kusina,
naglo-load ng dishwasher. Lumapit ako ng tahimik, tumayo sa tabi niya. Anak! Napatigil siya. Talagang napatigil na parang tinaas ko ang kamay ko sa kanya. Tay, hindi ko kayo narinig na pumasok. Derek? Lumapit ako. Binaba ko ang aking boses sa halos isang bulong. Sabihin mo sa akin, bulag ka ba talaga sa lahat ng ito? Namutla siya, hindi lang maputla. Puti na parang may nag-alis ng dugo sa kanyang mukha. Sumabog ang pawis sa kanyang noo. Huminto ang kanyang mga kamay sa paggalaw. Bulag sa ano? Ang mga salita ay lumabas na parang sinakal. Bago ako makasagot, pumutol ang boses ni Ronnie mula sa pintuan. Bulag sa ano? Tumayo siya roon, may hawak na dish towel, ang kanyang mga mata ay matalim na parang basag na salamin. Nakikinig siya. Siyempre, nakikinig siya. Lumingon ako upang harapin siya, ngumiti, ang aking banayad ng ngiti ng matanda. Sa kung gaano kaganda ang gabing ito, Ronnie. Ang pagkain, ang kasama, ang mga dekorasyon. Talagang nagpakita ka ng galing. Ilang taon na ang nakalipas simula nang naging maligaya ang bahay na ito. Hindi siya naniwala. Nakita ko ang hinala na kumikinang sa likod ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya ako maaaring tawagin nang hindi inihahayag ang sarili niyang paranoia. Well, sabi niya ng dahan-dahan, sinusubukan naming gawing espesyal ang mga bagay-bagay. Pamilya ang mahalaga. Oo nga, pamilya. Si Derek ay nagpatuloy sa paglo-load ng dishwasher. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Ang kanyang mukha ay abo pa rin. Alam niya na may nangyayari. Hindi lang niya alam kung ano. Nagpaalam ako at nagpunta sa aking silid. Sa aking telepono, secure sa aking nakakandadong silid. Natagpuan ko ang isang email mula kay Raquel Tomas. Ang unang ulat. Binasa ko ito ng 3 beses. Si Veronica Perez ay walang lisensya bilang financial consultant. Wala siyang kailanman. Pinayuhan niya ang hindi bababa sa 3 matatandang kliyente sa nakalipas na dekada. Lahat ay mga byudo o byuda, lahat ay may malaking asset, lahat ay nagsumait ng reklamo na kalaunan ay binawi o dinismiss dahil sa hindi sapat na ebidensya. Ang pangalan ng pangatlong kliyente ay tumalon sa akin. Eduardo Ed Lopez, 73 taong gulang, byudo, namatay 6 na buwan matapos simulan ni Ronnie ang pamamahala sa kanyang pananalapi. Sanhi ng kamatayan, atake sa puso. Ang kanyang ari-arian ay halos naubos na sa oras ng kanyang kamatayan. Inilapag ko ang telepono. Hindi lang siya isang magnanakaw. Siya ay isang maninila, isang propesyonal, at ako ang pinakabago niyang target. Ang tanong ay, hindi na kung lalaban pa ba ako. Ang tanong ay kung paano tiyakin na hindi na niya ito magagawa sa iba. Ang bagong taon ay dumating ng walang selebrasyon. Nag-organisa si Ronnie ng isang maliit na pagtitipon. Siya, si Derek, si Tracy, at ako. Pinanood namin ang pagbagsak ng bola sa telebisyon habang umiinom ng champagne na nagkakahalaga ng 3,500 bawat bote. Pero ako, natural. Nag-toast ako sa mga bagong simula at pinanood ang mga mata ni Ronnie na bahagyang sumikip. Sinusubukan pa rin niyang malaman kung ano ang alam ko, kung ano ang pinaplano ko. Ang kawalan ng katiyakan ay kumakain sa kanya. Ginagawa siyang pabaya. Mabuti. Isang linggo pagpasok ng bagong taon, ipinadala ni Raquel Tomas ang kanyang ikalawang ulat. Ito ay mas detalyado at mas mapanira kaysa sa inaasahan ko. Nakuha niya ang mga kopya ng aking bank statements sa pamamagitan ng mga paraan na hindi ko na tinanong. Ang ilang mga bagay ay mas mahusay na hindi na tanungin kapag bumubuo ka ng isang kaso. Ang mga numero ay nagkuwento ng isang malinaw na kwento. Sa nakalipas na 11 buwan, 2.7 milyon ang nawala sa aking mga account. Ang breakdown ay halos masining sa pagiging mapangahas, 700,000 para sa kitchen renovation. Tinitingnan ko ang aking kusina tuwing umaga. Parehong cabinet, parehong countertop, parehong flooring tulad noong ikinabit namin ng aking asawa 15 taon na ang nakalipas. Walang ni isang pako ang nahampas. 500,000 para sa medical expenses. Sinasaklaw ng aking health insurance ang lahat. Hindi ako nagbayad ng medical bill mula sa sarili kong bulsa sa loob ng maraming taon. Bawat doktor visit, bawat reseta, bawat check-up ay covered.
920,000 sa direct transfer sa isang account na nakarehistro kay Veronica Reyes. Financial management fees ang nakasulat sa memo lines para sa pamamahala ng pera na sabay-sabay niyang ninanakaw. 650,000 sa cash withdrawals. Walang paliwanag ang kailangan, ang cash ay hindi matutunton. Iyan ang dahilan kung bakit mahal ito ng mga kriminal. Umupo ako sa aking basement workshop, napapalibutan ng tahimik na tiktak ng mga naibalik na orasan at binasa ulit ang mga numero. 2.7 milyon. Sapat upang makabili ng bagong kotse. Sapat para sa tuition ng isang tao sa kolehiyo. Sapat upang mabuhay ng isang taon kung maingat ka. Nawala. Kinuha ng isang babae na ngumiti sa akin tuwing umaga at nagtanong kung nakatulog ba ako ng maayos. Ang galit na naramdaman ko ay malamig at nakatuon, hindi ang mainit, nakabibinging uri na nagpapagawa sa iyo ng mga hangal na bagay. Ito ay ang galit ng isang auditor na nakatagpo ng pandaraya. Sistematiko, matiyaga, nagbubuo patungo sa isang pagtutuos. Ngunit hindi rin nakatigil si Ronnie. Pagkaraan ng 2 linggo, may isang babae ang lumitaw sa aming pintuan. Profesional na kasuotan, clipboard, palakaibigan, ngunit masusing ngiti. Mr. Reyes, ako si Sandra Walsh mula sa Adult Protective Services. Nandito ako upang magsagawa ng welfare assessment. Lumitaw si Ronnie sa likod ko. Ang kanyang mukha ay larawan ng pag-aalala. Sandra, maraming salamat sa pagpunta. Labis kaming nag-aalala tungkol kay tatay nitong mga nakaraang araw. Pinapasok ko sila. Hinayaan ko si Sandra na paupuin ako sa sarili kong sala habang si Tracy na nagkataong dumating ng umagang iyon ay naglalakad sa malapit, umuiling ng malungkot at gumagawa ng maliliit na tunog ng pag-aalala. Mr. Reyes, nagsimula si Sandra, nagpahayag ng pag-aalala ang inyong pamilya tungkol sa inyong cognitive state. Lalo na sa mga isyu sa memorya, pagkalito tungkol sa mga petsa at oras, kahirapan sa pamamahala ng pang-araw-araw na gawain. Tiningnan ko si Ronnie. Inayos niya ang kanyang mga tampok sa isang ekspresyon ng mapagmahal na pag-aalala. Ito ay mahusay talaga. Material para sa Academy Award. I see, sabi ko. At ano ang gusto ninyong malaman? Sa loob ng susunod na oras, nagtanong si Sandra, anong araw ngayon? Sino ang kasalukuyang pangulo? Maaari ko bang bilangin pabalik mula 100 sa pamamagitan ng 7? Alam ko ba ang aking address, ang aking social security number, ang mga pangalan ng aking kamag-anak? Sinagot ko ang bawat tanong ng tama. Sinabi ko ang listahan ng aking gamot na pinamamahalaan ni Ronnie mula sa alaala, kasama na ang dosages at timing. Inilarawan ko ang aking pang-araw-araw na gawain ng detalyado. Nalutas ko ang isang simpleng logic puzzle na ipinakita niya ng walang pag-aalinlangan. Nang tanungin niya ako tungkol sa aking karera, sinabi ko sa kanya, 30 taon sa BIR, senior auditor, daan-daang kaso na kinasasangkutan ng financial fraud at tax evasion. Huminto ang panulat ni Sandra sa kanyang clipboard. Tiningnan niya si Ronnie na may ibang ekspresyon ngayon, mas nagdududa, mas nagtatanong. Mr. Reyes, sabi ni Sandra ng maingat, batay sa assessment na ito, natagpuan kong kayo ay ganap na competent sa pag-iisip. Malinaw ang kognisyon, mahusay ang alaala, walang senyales ng pagkalito o disorientasyon. Ang ngiti ni Ronnie ay nanigas sa lugar. Sandali lang, halos isang kisap mata, ngunit nahuli ko iyon. Ang galit sa likod ng kanyang mga mata ay mabilis na napawi. Napakagandang balita niyan, sabi niya, mahigpit ang boses. Nag-alala lang talaga kami. Mas mabuti ng sigurado, hindi ba? Matapos umalis si Sandra, naglaho si Ronnie sa master bedroom at hindi lumabas sa loob ng maraming oras. Naririnig ko ang kanyang boses sa pamamagitan ng mga pader. Sa telepono kasama ang kanyang abogado, marahil, o ang kanyang kapatid, sinusubukang alamin ang susunod niyang hakbang. Nang sumunod na linggo, nakipagkita ako kay Manalo sa kanyang opisina. Natanggap niya ang buong ulat ni Raquel. Mr. Reyes, mayroon na tayong sapat para sa isang civil lawsuit. Financial exploitation, breach of fiduciary duty, fraud. Maaari tayong mag-file bukas kung gusto ninyo.
At criminal charges? Sumandal siya sa kanyang silya, magkadikit ang kanyang mga daliri. Iyon ang mas mahirap. Para seryosohin ito ng district attorney, kailangan namin ng dokumentadong ebidensya ng ongoing criminal activity, isang bagay na hindi nila maaaring i-dismiss bilang family dispute. Huminto siya. Ang mayroon tayo ay nagpapatunay na kinuha niya ang inyong pera. Ang kailangan natin ay patunay na sinusubukan pa rin niya. Naintindihan ko, ang nakaraan ay hindi sapat. Kailangan namin siyang ipakita ang kanyang tunay na kulay sa real time, sa kamera, sa papel, sa isang paraan na hindi maaaring tanggihan. Sa tingin ko, sabi ko ng dahan-dahan, may ideya ako. Ang patibong ay simple sa pagiging elegante nito. Ang pinakamahusay ay laging ganoon. 2 linggo pagkatapos ng aking pulong kay Manalo, nagbukas ako ng bagong bank account sa BDO, a Common Philippine Bank, iba mula sa First Philippine Bank, kung saan itinatag ni Ronnie ang kanyang kontrol. Nagdeposito ako ng 175,000, kinuha mula sa cash na itinago ko sa aking basement safe para sa ganitong uri ng emergency. Pagkatapos ay gumawa ako ng isang walang ingat na bagay, isang bagay na maaaring gawin ng isang matanda na may nabibigong alaala. Iniwan ko ang account statement sa counter ng kusina, sandali lang, sapat na katagal para dumaan si Ronnie sa kanyang daan, patungo sa laundry room. Pinanood ko mula sa pintuan, nagkunwari akong nakatuon sa pahayagan, habang nahuli ng kanyang mga mata ang papel. Pinanood ang mga ito na bahagyang lumaki habang binabasa niya ang pangalan ng bangko, ang account number, ang balance. 175,000, nakaupo sa isang account na hindi niya alam, pera na wala sa kanyang kontrol. Wala siyang sinabi, dumaan lang, kinuha ang kanyang basket ng labada at nagpatuloy na parang walang nangyari. Ngunit nakita ko ang kanyang mga kamay na humigpit sa mga hawakan ng basket hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nakita ko ang kalkulasyon na nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Para sa isang katulad ni Ronnie, iyon ay hindi katanggap-tanggap. Ang isang asset na hindi niya kontrolado ay isang asset na hindi niya maaaring nakawin. Bumalik ako sa aking gawain, naglalaro sa basement kasama ang aking mga orasan. Nagkunwari akong natutulog sa aking silya, naglalakad sa paligid ng bahay, na parang ang walang pinsalang matanda na pinaniniwalaan niyang ako, at naghintay ako. Eksakto 8 araw pagkaraan, nakatanggap ako ng isang liham mula sa BDO. Dear Mr. Reyes, nakasaad. Sumulat kami upang ipaalam sa inyo ang isang pagtatangkang hindi autorisadong pag-access sa inyong account. Isang individual na nagpapakilalang inyong kinatawan ang nagtangkang kumuha ng impormasyon tungkol sa inyong account gamit ang dokumentasyon na hindi ma-verify. Alinsunod sa aming security protocols, walang impormasyon ang inilabas at ang insidenteng ito ay naitala. Pakiusap na makipag-ugnayan sa aming fraud department sa inyong pinakamaagang kaginhawaan. Binasa ko ang liham ng 3 beses. Pagkatapos ay sumandal ako sa aking silya at ngumiti. Kinuha niya ang pen. Naglakad siya papasok sa patibong na parang isang gutom na isda na humahabol sa uod. Sinubukan niyang i-access ang isang account na wala siyang karapatan gamit ang mga huwad na dokumento na hindi pumasa sa pag-verify ng bangko. At ngayon may dokumentadong record na tungkol dito. Isang federal na pagkakasala, bank fraud, identity theft, ang uri ng ebidensya na nagpapapansin sa mga prosecutor. Nagmaneho ako patungo sa opisina ni Manalo ng hapong iyon, nag-grab mula sa library gaya ng dati. Ibinigay ko sa kanya ang liham nang walang salita. Binasa niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na may paghanga. Mr. Reyes, plinano ba ninyo ito? Maaaring inasahan ko ang ilang partikular na pag-uugali. Ito ay, umiling siya ng dahan-dahan. Ito ay federal na bank fraud, attempted identity theft na sinamahan ng mga state charges para sa financial exploitation at forgery. Siya ay titingnan ang seryosong oras sa bilangguan. Gaano ka seryoso? Kung ipapakita natin ang lahat ng ito ng magkasama, hanggang 15 na taon, depende sa hukom at kung gaano karaming karagdagang ebidensya ang lalabas. At Mr. Reyes, sa aking karanasan, ang mga taong katulad niya ay laging may mas maraming biktima. Tumango ako.
Ang numero ay hindi nagdulot sa akin ng kagalakan, ngunit nagdulot ito ng isang bagay na malapit sa kasiyahan. Ang hustisya ay hindi laging kaaya-aya, ngunit ito ay kinakailangan. Nang gabing iyon, nakipagkita ako kay Derek sa isang coffee shop sa kabila ng bayan. Nagpadala siya sa akin ng text ng umagang iyon. Tay, maaari ba tayong mag-usap ng mag-isa, pakiusap? At pumayag ako sa kabila ng aking pag-aalinlangan. Mukha siyang masama, may mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata na parang hindi siya natulog sa loob ng ilang linggo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyakap niya ang kanyang tasa ng kape. Pumayat siya simula Pasko. Ang kanyang mga damit ay nakalawlaw sa kanyang frame. Tay, pumiyok ang kanyang boses. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Nakikinig ako. Alam ko, hindi siya makatingin sa aking mga mata. Tungkol sa ilan dito, sinabi ni Ronnie na ina-optimize lang niya ang mga bagay-bagay. Tinitiyak na ang inyong pera ay pinamamahalaan ng maayos para sa inyong kapakinabangan. Sinabi niya na pumayag kayo na hindi ninyo lang naaalala dahil sa inyong edad at naniwala ka sa kanya. Gusto kong maniwala. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Mas madaling paniwalaan siya kaysa isipin na ang asawa ko ay hindi niya masabi ang salita. Nagnanakaw mula sa iyong ama. Napatigil siya na parang sinaktan ko siya sa mukha. Hindi ko alam kung gaano karami. Sumpa ko sa inyo, Tay. Hindi ko alam ang tungkol sa mga halaga o ang huwad na lagda o anumang partikular na detalye. Ngunit alam kong may mali at hindi ako nagtanong dahil natatakot ako sa mga sagot. Dahil ang pagtatanong ay nangangahulugang pag-amin na ang aking kasal ay isang kasinungalingan. Pinag-aralan ko ang aking anak, ang bata na humawak ng mahigpit sa aking kamay na natutong magbisikleta. Ang lalaking hinayaan ang kanyang asawa na kontrolin ang kanyang buhay, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang tapang. Derek, ang ginawa mo, ang pinahintulutan mong mangyari, hindi ko sigurado kung mapapatawad ko iyan. Hindi pa, siguro hindi kailanman. Tumango siya, nabuo ang luha sa kanyang mga mata at umagos pababa sa kanyang pisngi. Ngunit nandito ka ngayon, iyan ay may halaga. Sumandal ako. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Hindi ko alam. Natatakot ako sa kanya, Tay. Hindi ninyo alam kung ano siya kapag galit siya. Ang mga bagay na sinasabi niya, ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Oh, sa tingin ko malapit ko nang malaman. Huminto ako. May pinaplano siya para sa aking kaarawan, hindi ba? Namutla si Derek, ang kanyang tasa ng kape ay nanigas sa kalagitnaan ng pag-inom. Paano ninyo nalaman? Dahil iyan ang ginagawa ng mga maninila. Nag-e-escalate sila. Nagtutulak sila para sa mas marami kapag naramdaman nilang nawawala ang kanilang kontrol. Hinawakan ko ang kanyang tingin hanggang sa siya ay umiwas. Sabihin mo sa akin kung ano ang pinaplano niya. Lumunok siya ng mariin. Isang trust document. Isang bagay na maglilipat ng bahay sa kanya at sa akin pagkatapos kayong pumanaw. Sabi niya, estate planning lang, ngunit may isang clause tungkol sa kung ideklara kayong incompetent. Ang lahat ng asset ay agad na ililipat sa kanyang kontrol. Oo. Ang kanyang boses ay walang laman. Tay, ano man ang gawin ninyo, huwag ninyong lalagdaan ang kahit ano. Hindi sa kaarawan ninyo. Hindi kailanman. Inabot ko ang kabilang panig ng mesa at inilagay ang aking kamay sa kanyang braso. Anak, wala akong intensyon na lagdaan ang kahit ano. Pumiga ako ng isang beses, pagkatapos ay binitawan. Ngunit sa tingin ko, oras na para malaman ni Ronnie na ang matandang ito ay may ilang sorpresa pa na natitira. Dumating ang aking ikaik sa tinaing na kaarawan sa isang malamig na umaga ng kalagitnaan ng Marso. Ang uri ng araw na nagsisimula sa maputlang sikat ng araw at ang pangako ng tagsibol pagkatapos ng mahabang taglamig. Nagpaplano si Ronnie ng isang bagay sa loob ng ilang linggo. Nakakita ako ng mga sulyap, mahinang tawag sa telepono, isang bagong damit na nakabitin sa aparador, isang appointment na nakasulat sa kanyang kalendaryo para sa abogado, 2 p.m. Ang babala ni Derek ay umalingaw-ngaw sa aking isip.
Huwag lalagdaan ang kahit ano. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga lobo at isang banner na nagsasabing, "Maligayang kaarawan, Tay." Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. 3 buwan na ang nakalipas, sa parehong mesa na ito, inihayag niya na fini-freeze niya ang aking mga account. Ngayon, ipinagdiriwang niya ako. Ngunit hindi ito selebrasyon, ito ay isang ambush. Inimbitahan ni Ronnie si Presi at ang kanyang asawa at isang lalaki na hindi ko nakikilala. Middle-aged, mamahaling suit, briefcase. Nagpakilala siya bilang si Ate Jern Lorenzo Enzo Zamora, isang estate attorney. Inakala kong maganda kung magkaroon ng family dinner, sabi ni Ronnie. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at marupok. At dahil magkakasama tayong lahat, may ideya ako para sa isang birthday present. Isang bagay na praktikal. Tumango siya kay Zamora na nagbukas ng kanyang briefcase at naglabas ng tumpok ng mga dokumento. Ang tuktok na pahina ay nakasaad, Revocable Living Trust Agreement. Ito ay isang bagay na pinag-uusapan namin ni Derek, patuloy ni Ronnie. Isang paraan upang gawing simple ang mga bagay-bagay para sa hinaharap. Tinitiyak nito na ang bahay at ang inyong iba pang asset ay maayos na mailipat sa pamilya nang walang abala ng probate. Isi-slide niya ang dokumento patungo sa akin kasama ang isang panulat. Hindi ko hinawakan ng alinman. "Napakabuti niyan," sabi ko ng dahan-dahan. "Maaari ko bang basahin muna?" Siyempre. Hindi nag-iba ang kanyang ngiti. "Huwag kang magmadali." Kaya ginawa ko. Pinasa ko ang bawat pahina ng malakas, humihinto upang tanungin si Zamora tungkol sa partikular na clauses. Ang kanyang mga sagot ay propesyonal ngunit nagbabantay. Nakarating ako sa pahina 7, Section 4.2, Incapacity Provisions. "Ito ay kawili-wili," sabi ko. Pinananatiling kaswal ang aking boses. "Sinasabi rito na kung sakaling ideklara akong mentally incapacitated, ang lahat ng asset ay agad na ililipat sa..." Tingnan natin, Veronica Reyes bilang sole trustee. Tumingin ako. "Hindi si Derek, si Veronica lang." Tumahimik ang silid. "Iyan ay standard language," sabi ni Zamora ng mabilis. "Ito ay isang safeguard lang. Isang safeguard na magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang lahat sa sandaling mag-sign ang isang doktor ng isang papel na nagsasabing, ako ay nalilito." Inilapag ko ang dokumento. "Sabihin ninyo sa akin, Mr. Zamora, nabanggit ba ni Veronica na sinubukan na niya akong ideklara na incompetent o na natagpuan ako ng isang social worker na ganap na mentally competent 2 buwan pa lang ang nakalipas?" Ang profesional na composure ni Zamora ay bahagyang nabasag. Sumulyap siya kay Ronnie. "Tay," ang boses ni Ronnie ay nawalan na ng matamis. "Ito ay estate planning lang, hindi mo kailangang maging paranoid." Pinahahalagahan ko ang pag-aalala para sa aking ari-arian, Ronnie. Ngunit kailangan kong tumanggi. Itinulak ko ang dokumento pabalik sa mesa. Pinayuhan ako ng aking abogado na huwag mag-sign ng kahit ano nang walang review niya. "Ang abogado mo?" Sumikip ang kanyang mga mata. "Anong abogado?" "Si Attorney Jerry Manalo. Nagpakadalubhasa sa elder law at financial crimes. Baka narinig mo na siya." Pinanood ko ang kanyang mukha na dumaan sa ilang emosyon ng mabilis. Pagkalito, pagkalkula, at sa wakas isang kislap ng isang bagay na mukhang takot. "Hindi ko alam na may abogado ka," sabi niya ng maingat. "Maraming bagay ang hindi mo alam tungkol sa akin, Ronnie." Ngumiti ako. "Halimbawa, hindi mo alam na nagtatago ako ng detalyadong talaan ng bawat transaksyon sa pananalapi sa bahay na ito sa loob ng nakalipas na 30 taon. Hindi mo alam na mayroon akong mga kopya ng mga dokumento na inakala mong ligtas na nakasampa at hindi mo alam na bukas ng umaga, isang civil lawsuit ang ifa-file laban sa iyo sa korte ng Maynila." Ang kulay ay naubos sa kanyang mukha, tulad ng tubig na dumadaloy mula sa isang lababo. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa gilid ng mesa. "Ano ang sinasabi mo?" "P5 million. Iyan ang halaga na naitala ng aking forensic accountant bilang maling na ipamahagi mula sa aking mga account sa loob ng nakalipas na 18 buwan kasama ang interest at legal fees.
Huminto ako. Siguro dapat kitang pasalamatan sa birthday party. Nagbigay ito sa akin ng pagkakataon na iserve ang notisya ng personal. Si Derek ay nanigas sa kanyang silya, mukhang masusuka. Ang bibig ni Presi ay nakabukas. Si Zamora ay nagbabalot na ng kanyang briefcase. Malinaw na ayaw makisali sa nangyayari. Si Ronnie ay bumawi ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang mukha ay tumigas sa isang bagay na malamig at determinadong. "Baliw ka na," sabi niya, patag ang kanyang boses. "Ito ang eksaktong kinatatakutan ko. Nawawala na ang isip mo at sinasaktan mo ang mga taong sumusubok na tulungan ka. Hahayaan nating magpasya ang korte kung sino ang nawawalan ng isip." Tumayo ako mula sa mesa. "Salamat sa birthday dinner, Ronnie. Ito ay di malilimutan." Naglakad ako patungo sa aking silid, iniiwan ang kaguluhan sa likuran ko. Sa pamamagitan ng sahig, naririnig ko ang boses ni Ronnie na tumataas, humihingi ng paliwanag, nagpaparatang. Ang boses ni Derek na nagmamakaawa. Ang demanda ay na-file na. Inihatid ni Manalo ang mga papeles ng hapong iyon. Pagsapit ng umaga, si Veronica Reyes ay opisyal na magiging isang defendant. Kinabukasan, nanood ako mula sa aking bintana habang lumalapit ang tagadala ng koreo. Pinanood si Ronnie na sumasagap ng koreo tulad ng lagi niyang ginagawa. Pinanood siyang buksan ang isang sobre na naka-address sa kanya. Maging sa malayo, nakikita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig habang nagbabasa siya. Ang counterattack ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng isang linggo ng pagtanggap ng demanda, kumuha si Ronnie ng sarili niyang abogado, isang lalaking nagngangalang Attire Victor Vic Salonga na may reputasyon para sa agresibong taktika. Nag-file sila ng isang tugon na nagpakulo ng aking dugo nang ipakita ito sa akin ni Manalo. Nagkiklaim siya ng harassment, sabi ni Manalo. Binabaliktad ang mga pahina. Sabi niya, gumagawa ka ng isang masamang kapaligiran sa pamumuhay, sinusundan siya sa paligid ng bahay, gumagawa ng mapanganib na komento, sadyang sinusubukan siyang pukawin. Halos hindi ko siya kinausap sa loob ng ilang linggo. Nag-file din siya ng mosyon upang ideklara kang mentally incompetent. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Ginagamit niya si Presi bilang pangunahing saksi. Mga pahayag tungkol sa iyong pagkalito, ang iyong mga pagkalimot, ang iyong hindi makatwirang pag-uugali. Natukoy na ng social worker na competent ako. Nagtatalo siya na iyon ay buwan na ang nakalipas at mabilis na lumala ang iyong kondisyon. Tumingin sa akin si Manalo sa ibabaw ng mga papel. Mr. Reyes, kailangan kong maging tapat sa inyo. Magiging pangit ito bago ito bumuti. Tama siya. Ang competency hearing ay nakaschedule para sa unang bahagi ng Abril. Gumugol ako ng 2 araw sa pagsusuri ng mga court-appointed psychologists at geriatric specialists. Nagtanong sila sa akin. Nagbigay sa akin ng mga puzzle upang lutasin. Pinanood akong maglakad at magsalita at makaalala. Sa huli, ang kanilang ulat ay hindi malabo. Si Hernando Reyes ay hindi nagpakita ng mga senyales ng cognitive impairment. Ang kanyang alaala ay mahusay. Ang kanyang pangangatwiran ay matibay. Siya ay ganap na may kakayahang pamahalaan ang sarili niyang mga gawain. Dismisado ng hukom ang mosyon ni Ronnie para sa incompetency sa loob ng wala pang 50 na minuto. Pinanood ko ang kanyang mukha habang binabasa niya ang desisyon. Ang maskara na suot niya nang maingat sa loob ng maraming taon ay nababasag. Ang kanyang panga ay humigpit. Ang kanyang mga daliri ay humawak at binitawan. Nang tumingin siya sa akin, may purong puot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa tapos si Ronnie. Kung hindi siya makakapanalo sa korte, susubukan niyang manalo sa opinyon ng publiko. 2 linggo pagkatapos ng hearing, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa isang lalaking nagngangalang Thomas Tom Balagtas, isang reporter mula sa isang lokal na pahayagan sa Maynila. Mr. Reyes, sumusulat ako ng isang kwento tungkol sa pang-aabuso sa matatanda sa mga pamilya. Ang inyong manugang ay nakipag-ugnayan sa amin na may ilang kawili-wiling claim. Anong klaseng claim? Sabi niya, tinitiyak ninyo siya na naging paranoid at agresibo kayo
at na siya at ang inyong anak ay nabubuhay sa takot. Ipinipinta niya ang sarili niya bilang biktima ng isang matandang biyenan na nawalan ng kontrol sa realidad. Tumawa ako, hindi ko mapigilan. Mr. Balagtas, nabanggit ba niya na gumugol ako ng 30 taon bilang isang senior auditor para sa BIR? Na ang buong karera ko ay binuo sa paghuli sa mga taong nagsisinungaling para sa pera? May paghinto. Hindi niya binanggit yan. Nabibanggit ba niya ang demanda na ifa-file ko laban sa kanya para sa financial exploitation o ang huwad na power of attorney o ang 2.7 milyon na nawala sa aking mga account? Isa pang paghinto, mas matagal ngayon. Hindi. Sasabihin ko sa inyo, Mr. Balagtas. Kung interesado kayo sa isang kwento tungkol sa pang-aabuso sa matatanda, mayroon ako para sa inyo. Ngunit ang nang-aabuso ay hindi ang inaakala ninyo. Nag-usap kami ng higit sa 1 oras. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang anunsiyo noong Pasko, ang huwad na lagda, ang bank trap, ang demanda. Ibinigay ko sa kanya ang contact information ni Raquel Tomas at ang numero ng opisina ni Manalo. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Eduardo Lopez, ang matandang lalaki na namatay matapos pamahalaan ni Ronnie ang kanyang pananalapi. Nang matapos ako, may mahabang katahimikan. Mr. Reyes, sabi ni Balagtas sa wakas, handa ba kayong maging on the record sa lahat ng ito? Naghihintay ako na may magtanong. Ang kwento ay hindi agad tumakbo. Si Balagtas ay isang magaling na mamamahayag. Gusto niyang i-verify ang lahat, makipag-usap sa ibang sources, bumuo ng kumpletong larawan. Ngunit tinawagan niya ako 3 linggo pagkaraan na may balita na nagpabago sa lahat. Nakahanap ako ng 2 pang tao, sabi niya. 2 pang matatandang kliyente na nakatrabaho ni Ronnie bago siya nagpakasal sa inyong anak. Pareho silang nawalan ng malaking pera. Pareho silang sinabihan na ito ay investment losses o management fees. Pareho silang masyadong nahihiya upang mag-file ng kaso. Handa ba silang magsalita? Ang isa ay si Marty Gonzales, 78 taong gulang, nawalan ng higit sa 3.5 milyon. Akala niya siya lang. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa inyo at sa iba, nagsimula siyang umiyak. Huminto siya. Ang isa pa ay si Roberto Bert David, 69. Nawalan siya ng halos 4.6 milyon. Kinumbinsi siya ng kanyang anak na makipag-usap sa akin. 3 biktima, 3 magkahiwalay na kaso, isang pattern ng pag-uugali na sumasaklaw sa halos 1 dekada. Si Ronnie ay hindi lang isang magnanakaw. Siya ay isang serial predator na gumawa ng karera sa pagnanakaw mula sa matatanda. Tinawagan ko si Manalo ng gabing iyon. Kailangan nating makipag-usap sa district attorney, sabi ko. Hindi na ito civil matter lang. Nasa proseso na, sagot niya. Nakipag-ugnayan na ako sa opisina ng DA. Sa maraming biktima na handang tumestigo at dokumentadong ebidensya ng ongoing fraud, interesado sila. Sobrang interesado. Ang investigasyon ay mangangailangan ng oras. Ang pagbuo ng isang criminal case ay mas mabagal kaysa sa pagbuo ng isang civil one. Ngunit ang mga gulong ay umiikot na at wala pa ring ideya si Ronnie kung gaano ito kalala. Ang kaso laban kay Ronnie ay nabuo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang artikulo ni Tomas Balagtas ay tumakbo noong unang bahagi ng Mayo at sa loob ng 1 linggo, 2 pang biktima ang lumabas. Si Marta Gonzales, 78, ay nawalan ng 3.5 milyon sa loob ng 2 taon. Si Roberto David, 69, at nakakulong sa wheelchair matapos ang isang stroke ay nawalan ng halos 4.6 milyon. Pareho silang may parehong kwento. Si Ronnie ay charming, helpful, mapagkakatiwalaan hanggang sa hindi na. Ang Philippine District Attorney's Office ay nagbukas ng isang formal na investigasyon. Ininterview kami ng mga detective, sinuri ang bank records, sinubaybayan ang money transfers sa maraming account at institusyon. Ang trabaho ni Raquel Tomas ay napakahalaga. Nadokumentuhan na niya ang mga pattern na kailangan makita ng mga prosecutor. Nailigtas sila sa mga linggo ng investigasyon. Sa huling bahagi ng Mayo, handa na ang DA na magpatuloy sa criminal charges. Ngunit bago iyon mangyari, mayroon akong isang card pa na laruin.
Si Manalo ay nagtrabaho ng isang kasunduan sa prosecutor's office. Kung sasang-ayon si Derek na tumistigo laban sa kanyang asawa, nagbibigay ng inside knowledge tungkol sa mga scheme, ang forgeries, ang planadong pagtaas, makakatanggap siya ng immunity mula sa pag-uusig para sa anumang papel na ginampanan niya. Hindi ito isang libreng pass, kakailanganin pa rin niyang harapin ako at iyon ay sarili niyang uri ng parusa, ngunit ilalabas siya nito sa bilangguan. Nakipagkita ako sa aking anak sa parehong coffee shop kung saan kami nag-usap noon. Sa pagkakataong ito, iba ang kanyang hitsura. Pagod pa rin, hinahabol pa rin ng nangyari. Ngunit may isang bagong bagay sa kanyang mga mata. Determinasyon marahil o ang unang paggising ng tapang na dapat niyang ipinakita taon na ang nakalipas. Gusto nila akong tumestigo, sabi niya. Niyakap ang isang tasa ng kape na lumamig na. Tumawag si Manalo. Sabi niya, kung makikipagtulungan ako ng lubusan, hindi ako sasampahan ng kaso. Alam ko, iminungkahi ko iyon. Tumingin siya sa akin, nagulat, binabasag ang kanyang pagkapagod. Ginawa ninyo? Ikaw ang anak ko, Derek. Galit ako sa iyo at hindi ako sigurado kung ganap na akong magtitiwala sa iyo ulit. Ngunit ikaw pa rin ang anak ko. Huminto ako, hinayaan ang bigat na iyon na tumira. Ang tanong ay, handa ka bang sabihin ang katotohanan? Lahat? Wala nang pagtatago. Wala nang pagpapanggap na hindi mo nakita ang nangyayari. Tahimik siya sa loob ng mahabang sandali. Ang coffee shop ay umuugong sa paligid namin. Mga usapan, ang hininga ng isang espresso machine. Normal na buhay na nagpapatuloy habang ang aming buhay ay nakasabit sa balanse. Pagkatapos ay tumango siya. Alam ko ang tungkol sa power of attorney. Alam ko na peke ang lagda. Inensayo niya ito sa aming kitchen table gabi-gabi. At nagkunwari akong hindi ko nakita. Alam ko na naglilipat siya ng pera. Kumukuha ng mas marami kaysa sa dapat niya. Lumilikha ng mga maling gastos. Pumiyok ang kanyang boses. Alam ko, Tay, at hindi ko siya pinigilan dahil mahina ako. Dahil pinadama niya sa akin na wala ako kung wala siya, na hindi ako mabubuhay ng mag-isa. At ngayon gusto kong itama ito. Anuman ang kailangan. Pagkaraan ng 2 araw, nagbigay si Derek ng kanyang formal na pahayag sa district attorney. Ikinumpisal niya ang lahat, ang mga huwad na dokumento, ang sistematikong financial manipulation, ang pangmatagalang plano na ideklara akong incompetent at kunin ang bahay. Inihayag din niya ang isang bagay na hindi ko alam. Si Presi ay aktibong kasangkot mula sa simula. Tumatawag sa telepono upang iset up ang peking social worker visit. Nagkakalat ng chismis tungkol sa aking mga problema sa alaala upang bumuo ng isang paper trail para sa incompetency claim. Ang mga warrant of arrest ay inisyu ng hapon ding iyon. Wala ako roon nang kinuha nila si Ronnie. Nabalitaan ko lang iyon kalaunan mula kay Manalo. 2 opisyal ang dumating sa bahay ko. Bandang kataas ng Martes. Sumagot si Ronnie sa pinto na naka-yoga clothes, marahil inaasahan ang isang package delivery. Ayon kay Manalo, hindi siya naniwala noong una. Patuloy na nagpupumilit na nagkaroon ng pagkakamali, humihingi na tawagan ng kanyang abogado, nagbabanta na idedemanda ang lahat ng kasangkot para sa harassment. Hindi hanggang sa nag-click ang mga posas sa kanyang mga pulso na ang katotohanan ay sa wakas tumama sa kanya. Si Presi ay inaresto sa sarili niyang bahay 1 oras pagkaraan. Tahimik siyang sumama. Ang bail hearing ay ginanap kinabukasan. Dumalo ako, nakaupo sa likod ng courtroom kasama si Manalo sa tabi ko. Pinapanood ang babae na sumubok na nakawin ang aking buhay savings na nakatayo sa harap ng isang hukom na naka-orange jumpsuit. Inilatag ng prosecutor ang mga singil. Financial exploitation ng 3 elderly adults, felony forgery, bank fraud, identity theft, conspiracy. Kabuang dokumentadong pagkalugi na lumampas sa 13 milyon. Ang piyansa ay itinakda sa 15 milyon. Namutla ang mukha ni Ronnie nang marinig niya ang numero. Wala siyang ganoong kalaking pera. Hindi na. Ang kanyang mga asset ay na-freeze habang nakabinbin ang investigasyon. Pagkatapos ay dumating ang sandali na hinihintay ko. Habang lumalapit ang baif upang i-escort siya palabas, natanaw ni Ronnie si Derek sa courtroom. Nagtama ang kanilang mga mata sa kabila ng silid.
Anumang composure na pinanatili niya ay tuluyang nagiba. Ikaw! Lumundag siya patungo sa railing, hinawakan ng mga gwardya ang kanyang mga braso. Ginawa mo ito, ipinagkanulo mo ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa atin, lahat ng isinakripisyo ko. Tumayo si Derek, maputla, nanginginig, ngunit nakatayo. Sinira mo ang lahat, sigaw ni Ronnie. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng courtroom. Ipapabayad ko sa iyo ito, naririnig mo ba ako? Sisirain kita! Kinaladkad siya ng mga guwardya patungo sa pinto. Umikot siya sa kanilang pagkakahawak. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Sa wakas natagpuan ako sa likod na hilera. At ikaw, dinura niya ang mga salita na parang lason. Akala mo nanalo ka na matanda. Hindi pa tapos ito. Hindi ito matatapos kailanman. Kalmado kong hinarap ang kanyang tingin. Hindi ako kumurap. Hindi ako umiwas. Actually, Ronnie, sabi ko ng tahimik. Sa tingin ko, tapos na. Ang pinto ay nagsara sa likod niya. Ang courtroom ay tumahimik. Naglakad si Derek patungo sa aking kinauupuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tay, pumiyok ang kanyang boses. Humingi ako ng paumanhin sa lahat ng ito. Tiningnan ko ang aking anak, ang bata na binigo ako. Ang lalaking sa wakas ay natagpuan ang kanyang tapang. Alam ko, anak, alam ko. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 linggo. Sa huli, walang duda tungkol sa resulta. Nagpakita ang prosekusyon ng isang mapanira na kaso. Ang bank records ay nagpakita ng sistematikong pagnanakaw sa loob ng halos 1 dekada sa maraming biktima. Ang mga expert witness ay tumestigo tungkol sa mga huwad na lagda. Si Marta Gonzales ay umiyak sa stand, inilarawan kung paano siya nakipagkaibigan ni Ronnie sa simbahan. Nag-alok na tumulong sa pamamahala ng kanyang mga pamumuhunan at dahan-dahang inubos ang kanyang life savings habang nakangiti sa kanya tuwing linggo. Nagbigay ng kanyang patotoo si Roberto David mula sa isang wheelchair. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng emosyon. At tumistigo si Derek. Sinagot niya ang bawat tanong ng prosecutor. Inamin ang bawat kabiguan at bawat sandali ng kusang pagiging bulag, walang itinago. Nang sinubukan ng abogado ng depensa na ipintas siya bilang hindi mapagkakatiwalaan, tumingin si Derek ng direkta sa hurado at sinabing, "Ako ay isang duwag na hinayaan ang aking asawa na magnakaw mula sa aking ama, tapos na akong maging duwag." Ito ay sa sarili nitong paraan, ang pinakamatapang na bagay na nakita ko na ginawa niya. Ang depensa ni Ronnie ay sinubukan ang bawat anggulo. Nag-claim sila na siya ay isang mahirap na financial manager lang, hindi isang kriminal. Nagmungkahi sila na ang kanyang mga biktima ay nalilito, hindi mapagkakatiwalaan, marahil ay nagdurusa sa mga isyu sa alaala. Nagtalo sila na ang patotoo ni Derek ay nahawahan ng sarili niyang pagkakasala, na sinusubukan niyang iligtas ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanyang asawa. Wala sa mga ito ang gumana. Ang ebidensya ay masyadong malinaw, ang pattern ay masyadong halata. Nang dumating ang hatol, guilty sa lahat ng bilang. Si Ronnie ay nakaupo ng walang galaw sa defense table. Pagkatapos ay dumating ang sentencing. Ang hukom, isang istriktong babae na nagngangalang Hukom Patricia Moreno, ay sinuri ang kasaysayan ni Ronnie. Walang dating conviction, ngunit 3 dokumentadong pattern ng elderly financial exploitation, pinagsamang pagkalugi na lumampas sa P13 milyon. Mrs. Reyes, sabi ng hukom, nakatingin ng direkta kay Ronnie. Ang ginawa ninyo ay kumakatawan sa isang pangunahing pagtataksil ng tiwala. Tinatarget ninyo ang mga mahihinang tao, matatandang individual na naniwala na tinutulungan ninyo sila, at sistematiko ninyong ninakaw mula sa kanila. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong ongoing pattern ng predatory behavior. Si Ronnie ay nakatitig ng tuwid. Ang ekspresyon ay nagyelo, hindi nag-aalok ng tugon. Para sa singil ng financial exploitation ng elderly adults, sinasentensyahan ko kayo ng 6 na taon. Para sa forgery, 3 taon na ihahatid ng sunod-sunod. Para sa bank fraud, 2 taon concurrent. Kabuuang sentensya, 8 taon na may eligibility para sa parol pagkatapos ng 4 na taon na inihatid. Bukod pa rito, iniuutos ko sa inyo na magbayad ng buong restitusyon na nagkakahalaga ng 13.5 milyon.
Ang mga balikat ni Ronnie ay bumagsak. Ang makintab, kumpiyansa na babae na minsan ay nagkontrol sa bawat silid na pinasukan niya, siya ay wala na. Sa kanyang lugar ay nakaupo ang isang taong maliit, natalo, nabasag ng bigat ng sarili niyang mga krimen. Si Presi, sinampahan ng kaso bilang accessory, ay nakatanggap ng 2 taong probation at 500 oras ng community service. Nakipagtulungan siya nang napagtanto niya kung gaano kalalim ang mga scheme ng kanyang kapatid. Matapos ang sentencing, tumayo ako sa labas ng courthouse kasama si Derek. Ang huling sikat ng araw ng tag-araw ay mainit sa aking mukha. Ang buhay ay nagpatuloy kahit pagkatapos ng lahat. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Derek ng tahimik. Ngayon magpapatuloy tayo. Ibebenta ko ang bahay. Kumurap siya sa pagtataka. Ano? Masyadong maraming alaala. Hindi lahat ay maganda. Nagkibit balikat ako. Iniisip ko ang isang condo downtown malapit sa mga restaurant na gusto ko. Sa isang lugar na walang master bedroom na inangkin ng ibang tao bilang kanya. Tahimik si Derek sa loob ng mahabang sandali. Nag-file ako ng diborsyo. Lumabas ang mga papeles noong nakaraang linggo. Alam ko. Naghahanap ako ng apartment. Kailangan kong malaman kung sino ako nang wala siya na nagsasabi sa akin kung sino ako. Iyan ay marahil isang magandang ideya. Humarap siya sa akin ng buo. Tay, hindi ko alam kung paano ito itatama. Ang pinayagan kong mangyari, ang naging bahagi ko. Ako ay isang duwag. Binigo ko kayo sa bawat paraan na maaaring mabigo ang isang anak sa kanyang ama. Oo, ginawa mo. Hindi ko ito pinalambot. Kailangan niyang marinig ang katotohanan ng walang cushion. Ngunit tumayo ka rin ng mahalaga. Sinabi mo ang katotohanan ng mas madali ang pagsisinungaling. Huminto ako. Hindi nito binubura ang ginawa mo, ngunit ito ay isang simula. Maaari ba tayong maging okay ulit? Naisip ko ito. Tungkol sa lahat ng taon na nawala namin. Tungkol sa bata na humawak ng mahigpit sa aking kamay na natutong magbisikleta. Tungkol sa lalaki na sa wakas ay natagpuan ng tapang upang maging tapat. Pumunta ka sa hapunan, sabi ko sa wakas. Sa susunod na buwan, Pasko, Thanksgiving in US context. Tayo lang dalawa. Lumalaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Talaga? Tayo lang? Walang bisita, walang sorpresa. Walang mga dokumento na lalagdaan. Halos ngumiti ako. Ako ang gagawa ng pabo. Ikaw ang magdala ng pie. Dumating ang Pasko, Thanksgiving, sa isang malamig, malinaw na umaga. Lumipat na ako sa bago kong kondo noon. Isang 2-bedroom place na nakatanaw sa downtown ng Maynila. Ang kusina ay mas maliit kaysa sa luma ko, ngunit naramdaman kong mas akin ito. Si Derek ay dumating sa tanghali. May dalang pecan pie at isang bote ng alak. Mas maganda ang kanyang hitsura kaysa sa loob ng maraming buwan, dala pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Ngunit may buhay sa kanyang mga mata ulit. Nagkasama kaming nagluto, ginawa ang stuffing mula sa recipe ng aking asawa. Inihaw ang pabo hanggang sa maging golden brown ang balat. Nang umupo kami upang kumain, tayong dalawa lang sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Nagsalin ako ng 2 baso ng alak. 1 taon na ang nakalipas, sabi ko. Ang asawa mo ay tumayo sa aking hapagkainan noong Pasko at inihayag na kinukuha niya ang kontrol sa aking pananalapi. Pumalakpak ang lahat. Tinaas ko ang aking baso. Marami na ang nagbago. Tinaas ni Derek ang kanyang baso, nakatingin sa aking mga mata. Para sa hustisya, sabi ko. At sa mga pangalawang pagkakataon, uminom kami. Sa labas, ang Maynila ay kumalat sa ilalim namin. Ang mga ilaw ay kumikislap habang papalapit ang gabi. Hindi ito katulad ng dati. Hindi kailanman magiging, ngunit ito ay tapat. Ito ay totoo. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman itong pamilya. Pangwakas na anunsyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa bago naming channel, ang Cold Revenge, dahil malapit nang mawala ang channel na ito. Maaari ninyong makita ang link sa bagong channel sa collaboration section ng video na ito, sa description o sa comments. Mag-subscribe upang hindi kayo mawala sa amin at patuloy na makinig ng mga kawili-wiling kwento tungkol sa paghihiganti.
Salamat sa inyong atensyon.